Sa paglipas ng panahon, nagsilbing salamin ng kulturang Pilipino ang pelikula at telebisyon. At mas nabigyang pansin ang makabuluhang representasyon ng mga Muslim, hindi lang bilang bahagi ng kwento, kundi bilang mga karakter na may sariling identidad at pinagdaraanan. Kilalanin ang ilan sa mahuhusay na lalaking artistang nagbigay buhay sa mga papel na ito. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking artista na gumanap na Muslim sa pelikula at teleserye. Dennis Trillo. Noong 2021, gumanap si Dennis bilang Ismael Makadatu sa Legal Wives, isang Maranao Muslim royalty na may 3 asawa. Kinilala ang serye bilang isa sa mga unang mainstream teleserye na tumalakay sa kulturang Muslim, lalo na ang Maranao traditions at polygyny sa Islam. Ayon kay Dennis, isa ito sa pinaka-challenging niyang papel dahil sa masusing pag-aaral na kailangan, mula emosyon ng karakter hanggang sa wika, tamang bigkas at asal. Sa kabila ng pag-aalinlangan sa bigat ng papel, tinanggap niya ito dahil sa layunin nitong maghatid ng makabuluhang kwento. Sa tulong ng cultural consultants at immersion sa Maranao culture, naging mas makatotohanan ang kanyang pagganap at nakatulong upang maipakita ang Muslim family life ng may respeto at iwas sa stereotype. Cesar Montano. Sa critically acclaimed 2001 film na Bagong Buwan, gumanap si Cesar bilang si Ahmad Ibn Ismail, isang Muslim na doktor na naging sentro ng isa sa pinakamahalaga at pinuri sa Philippine cinema pagdating sa pagdalakay ng Mindanao conflict at buhay ng mga Moro. Sa kanyang pagganap bilang Ahmad, isang ama na nawala ng anak dahil sa karahasan. Sa kabilang banda, siya ay isang doktor at leader sa kanilang komunidad. Sinabi ni Cesar na itinuturing niya ang role bilang isang mahalagang pagkakataon upang maipakita ang mas makatao at mas tapat na larawan ng mga Muslim sa Mindanao. Binigyang diin din niya ang mensahe na ang digmaan ay hindi kailanman solusyon sa kapayapaan. Isang paniniwalang pinagtibay pa nang hirangin siyang Peace Ambassador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 2015. Dahil sa kanyang husay, ginawad sa kanya ang Best Actor Award sa 27th Metro Manila Film Festival noong 2001. Bembol Rocco. Sa pelikulang Thy Womb, ipinakita ni Bembol ang isang tahimik ngunit makapangyarihang pagganap bilang Bangas-an. Ipinakita si Bembol bilang isang mapayapa, mapagmahal at mapagkumbabang asawa na handang sumunod sa tradisyon ng kanilang komunidad, kabilang ang desisyon na magkaroon ng pangalawang asawa upang magkaanak. Tahimik at natural ang kanyang pagganap na naghatid ng makatotohanang larawan ng buhay sa mga Muslim sa Tawi-Tawi. Dahil dito, pinuri si Bembol ng mga kritiko sa kanyang subtle at tunay na acting. Lalo na't kinunan ang pelikula sa mga aktwal na lugar tulad ng Bongao at Sitangkay. Fernando Poe Jr. Gumanap si FPJ sa papel ni Lieutenant Jamal Razul, isang Muslim na pulis sa 1986 movie na Muslim 357. Dito ipinakita siya bilang isang undercover officer ng Philippine Constabulary na lumalaban sa sindikato sa Maynila. Ang pelikula ay parehong naging box office at critical success at nakatanggap ng mga nominasyon mula sa iba't ibang award-giving bodies sa Pilipinas. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, 2 beses din kinilala si FPJ bilang Best Actor. Kasama ng kanyang naunang movie na Zamboanga, lalo pang minahal si FPJ ng mga Muslim audiences dahil sa kanyang mga karakter na nagpapakita ng kabayanihan, respeto at dignidad sa kulturang Muslim. Dahil dito, naging isa siya sa mga aktor na malakas ang koneksyon sa manonood mula sa Mindanao, na kilala sa malalim na emosyonal na pagtanggap sa kanyang mga pelikula. Sid Lucero. Nakilala si Sid sa ilang makabuluhang papel bilang Muslim o Moro characters, lalo na sa mga kwentong tumatalakay sa identidad at tunggalian. Isa sa pinakakilala niyang role ay si Saal Al-Horaji o Abdul Waajid sa A Soldier's Heart, isang separatist leader sa gitna ng sigalot sa Mindanao. Hindi simpleng kontrabida ang karakter, kundi taong dala ang trauma, paniniwala at hangaring ipaghiganti ang ama. Ipinagmamalaki ni Sid ang papel na ito dahil naipakita ang Moro side of the conflict at ang magandang kultura ng mga Moro. Naglaan din siya ng dedikasyon, kabilang ang pagpapatubo ng balbas para maging mas makatotohanan ang karakter. Gerald Anderson. Kasalukuyang ginagampanan ni Gerald si Jalil Abu Bakar sa Blood vs. Duty,
Isang Maranao Muslim warrior at family man na nahaharap sa pagpili sa pagitan ng personal na buhay at responsibilidad sa komunidad. Umiikot ang kwento sa karahasan, katarungan at tunggalian ng interes. Bilang paghahanda, nag-immersion siya sa Maranao culture at kumonsulta sa mga imam upang maging tapat at magalang ang representasyon ng karakter. Ayon kay Gerald, dream role niya ito dahil unang beses niyang gumanap bilang Maranao Muslim at nais niyang maipakita ang kulturang Islam ng may dignidad at tamang representasyon. Matteo Guidicelli. Sa pelikulang Across the Crescent Moon, ginampanan ni Matteo si Abbas Misani, isang Muslim staff officer na sangkot sa operasyon laban sa human trafficking at drug smuggling habang hinaharap ang hamon ng interfaith relationship. Hindi lang aksyon ang sentro ng papel, kundi pati usapin ng relihiyon at kultura sa relasyon ng mga Muslim at Katoliko. Bilang paghahanda, nag-immerse si Matteo sa Islamic culture sa pamamagitan ng pagbisita sa moske at pakikipag-usap sa mga may kaalaman sa Islam. Ipinahayag din niya ang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong imahe ng mga Pilipinong Muslim at kanilang ambag sa kapayapaan. Christopher De Leon. Ginampanan ni Christopher ang karakter na Karim Misani, isang Muslim na haligi ng pamilya na may matibay na paniniwala at ama ng karakter ni Matteo Guidicelli. Ipinakita siya bilang gabay at moral na pundasyon ng kanyang anak sa gitna ng masalimuot na sitwasyon. Ayon kay Christopher, makabuluhan ang papel dahil ito ang una niyang pagganap bilang Muslim character. Naging pagkakataon din ito upang mas maunawaan niya ang Muslim culture at tradition. Bahagi ng kanyang paghahanda ang pag-immerse sa Tawi-Tawi upang maging makatotohanan ang kanyang pagganap. E.R. Ejercito. Si E.R. Ejercito ay nakilala sa pagganap ng mga Muslim action roles sa pelikulang may temang Mindanao. Isa sa pinakakilala niyang papel ay si Jamal Razul sa Muslim Magnum 357, To Serve and Protect. Isang tausog na pulis mula Tawi-Tawi na lumalaban sa krimen at karahasan. Ipinakita sa pelikula ang isang Muslim na pulis bilang bida at simbolo ng katarungan. Ayon kay ER, tribute ito para kay FPJ. Sa paghahanda, gumamit sila ng consultants mula sa AFP, PNP SAF at mga grupong kaugnay sa Mindanao Peace Process upang maging tumpak at sensitibo ang representasyon. Carlo Aquino. Si Carlo ay kilala sa pagganap ng mga Muslim characters sa pelikula at telebisyon. Isa sa pinakauna at pinakatanyag niyang pagganap ay sa 2001 film na Bagong Buwan. Dito gumanap siya sa karakter na si Rashid, isang batang Muslim na lumalaki sa gitna ng kaguluhan sa Mindanao. Makalipas ang maraming taon, muling bumalik si Carlo sa isang mas mature na Muslim role sa 2020 ABS-CBN action drama series na A Soldier's Heart. Dito naman ay ginagampanan niya si Sergeant Abraham Abe Kamlun, isang Muslim na sundalo ng Philippine Army. Sa serye, mas tumutok ang kanyang karakter sa masalimuot na balanse ng pananampalataya, tungkulin sa militar, at personal na paninindigan habang nakikilahok sa mga operasyon sa Mindanao conflict zones. Jaime Fabregas. Sa action drama series na Blood vs. Duty, ginagampanan ni Jaime ang karakter na Datu Rahman Abubakar, isang iginagalang na Muslim na leader sa Zamboanga na naging sentral na figura sa kabuuang kwento ng serye. Sa istorya, si Datu Rahman ay isang community leader at ama ng karakter ni Gerald Anderson. Ang kanyang pagkabihag ay nagpasiklab ng isang mataas na antas ng conflict kung saan ipinaglalaban siya ng iba't ibang puwersa mula sa gobyerno hanggang sa isang lihim na sindikato. E.J. Falcon. Si E.J. ay gumaganap ngayon bilang SPO-1 Usman Sabdani sa Blood vs. Duty, isang Maranao Muslim police officer na tahimik, seryoso at tapat na miyembro ng Task Force Alpha laban sa gun smuggling at iba pang krimen. Higit sa aksyon, tampok sa kanyang karakter ang usapin ng pagkakakilanlan bilang Muslim sa loob ng kapulisan. Ayon kay E.J., nagsaliksik siya sa Maranao culture at Islamic identity upang maipakita si Usman bilang makatotohanang pulis na may prinsipyo, damdamin at moral na pinagdaraanan. Alan Dizon. Noong 2019, gumanap si Alan bilang Malang Datupalo, isang Magindanaoan combat medic sa gitna ng bakbakan sa Mindanao na nahahati sa tungkulin sa militar at responsibilidad sa pamilyang may pinagdaraanan. Noong 2011 naman, sa pelikulang Patikul, ginampanan niya si Aman Al-Mutawi, isang Muslim na magsasaka mula Sulu.
Ipinakita sa papel ang pakikibaka para sa edukasyon, kabuhayan, at kapayapaan sa komunidad na apektado ng kaguluhan sa Mindanao. Robin Padilla. Isang Muslim ang gagampanan ni Robin sa Blood versus Duty. At ito ang kanyang pagbabalik sa pag-arte sa telebisyon. Sa special participation role bilang Ahmad Mustafa, ang kanyang karakter ay may mahalagang presensya sa mas malawak na salaysay ng serye. Mahalagang aspeto ng kanyang pagganap ay ang personal na ugnayan ni Robin sa Islam. Dahil siya ay nag-convert sa Islam noong kalagitnaan ng 1990s habang nasa bilangguan at kinilala sa pangalang Abdul Aziz. Ayon sa ulat, tinanggap ni Robin ang alok na magkaroon ng partisipasyon sa Blood versus Duty dahil una, malapit sa kanyang puso ang karakter na gagampanan niya bilang Muslim siya sa tunay na buhay. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!